Sino po sa inyo sa kabila ng liwanag sa paligid nakakaranas po ng kadiliman? Hindi dilim ng lugar o kwarto, kundi dilim sa pangloob, kumbaga. Dilim sa pagod ng pag-iisip, dilim sa kawalang pag-asa, dilim maring kasalanan, dulot ng may guilt, and meron tayong tinatawag na condemnation, maring dilim ng anxiety or depression. Okay, maaari po kung ano makadiliman yung na-experience natin, yan po isa sa dahilan kung bakit bumaba si Jesus dito sa lupa. Sabi po sa Mateo 4:16, ang mga tao nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Yan po ang dahilan kung dumating si Jesus. Number one, the darkness is real. Yung dilim po, yung kadiliman, totoo. Yung mga tao daw po nasa kadiliman. Hindi ito minaliit ng Biblia, kundi kinikilala ng Biblia o ng Diyos na may kadiliman. Spiritually bankrupt, emotionally drained, religious emptiness. Ngayon po mga panahon na to, marami pong tao, we're living in darkness. Maaring isa ka din sa mga nakikinig ngayon. Pero ang liwanag daw ay dumating. Sabi rin sa verse, ay nakakita ng maningning na liwanag. Hindi po they created light, they saw the light. Hindi tayo ang umilaw o umiilaw, si Jesus ang liwanag. Sabi nga sa isang verse, I am the light of the world. Liwanag para sa mga confused, liwanag sa mga sugatan, liwanag sa mga makasalanan, liwanag sa mga wala ng pag-asa sa buhay. At pangatlo, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ito pong liwanag na to, maaaring nandyan siya, pero kailangan mo siyang sundin at tanggapin. Ibig sabihin, maaaring may liwanag, pero kung hindi mo naman pinupuntahan, wala rin pong kwenta yan. Sumikat na yung liwanag, and then we have a choice. Kung ikaw na sa madilim na kuweba sa madaming araw, na ikaw'y naglalakad sa madilim na lugar ng isang kuweba, pag nakakita ka ng liwanag sa malayo, hindi naman ikaw hihinto na. Hindi, tatahakin mo yung lugar kung nasaan yung liwanag. Ganon din po. Si Jesus po ang liwanag at siya ang dapat nating sundin. We have a choice. Do we follow the light or do we just stay away from the light? Repentance is turning away from sin and running towards light. Kaya po sa mga nakikinig ngayon na namumuhay sa kasalanan, maring si Jesus kinakatuka ngayon, kaya siya dumating upang iligtas ka sa iyong mga kasalanan. At may pag-asa pa, pag tayo tinalikuran natin ang kasalanan, naghihintay lamang si Jesus, tayo tumakbo sa liwanag. Ulitin ko po yung verse natin for this morning, okay? Mateo 4:16, ang mga tao na sa kadiliman ay nakakita na maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Tayo manalangin, Panginoon, sabi mo sa salita mo, ang kabayaran ng pagiging makasalanan ay kamatayan. So lahat kami, Lord, we are under the shadow of death. Nasa lilim ng kamatayan. Kaya ka, Lord, bumaba, namatay para sa amin upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, Lord, sa mga nakikinig ngayon, sa mga nagtatago ngayon sa batas, Lord God, Lord, magkaroon sila ng encounter with you, magkaroon ng genuine repentance, pagtalikod sa kasalanan at pagpunta sa liwanag. Salamat, Panginoon, sa ino-offer mong light. At nawa, Panginoon, maraming tao ang tumalikod sa kasalanan at pumunta sa iyo upang mabigyan ng lunas sa kanilang kawalang pag-asa. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.